So tuloy-tuloy ang pagdami ng mga kumukundina sa plano. Mga kababayan, naisabotay yung impeachment trial ng mga Duterte senators. Kahapon mga kababayan, yung UP College of Law faculty members nagpalabas ng statement. February 7 dapat kayo in-adjourn ni Chis Escudero yung sesyon ng Senado sa motion ni Joel Villanueva. Talagang ganon. Gusto ninyong hanapan ng butas. Tapos sasabihin ninyo dito sa resolusyon na BP Sara impeachment. Sabi sa kanilang sulat na pinalabas, as scholars in the disciplines of political science and development studies, we express our deep disgust. Through your strong defense, may pabor bloodbath pa kayo. Yun pala, tatakbuhan ninyo yung trial. At yun ang gustong mangyari ng senador ninyong si Bato de la nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay. Kumusta po kayo? Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. So tuloy-tuloy ang pagdami ng mga kumukundina sa plano. Mga kababayan, naisabotay yung impeachment trial ng mga Duterte senators. Kahapon mga kababayan, yung UP College of Law faculty members nagpalabas ng statement. Ngayon naman po yung San Beda University. So yung maitim mga kababayan na plano ng mga Duterte senators, tingin ko hindi po obra. Kasi pag ginawa nila mga kababayan, tingin ko baka mawalan sila ng trabaho itong mga senador. Kasi baka ipadlak, tulad ng sinabi natin, ipadlak na ng ating mga mamamayang Pilipino ang Senado. Kasi infested na po ng mga termites, mga anay ng lipunan. Hindi na senador ng bayan, senador na ng mga Duterte. Hindi papayag yung ating mga mamamayang Pilipino, sumusweldo sila mula sa taxes ng ating mga mamamayan. Pagkatapos, pinaglilingkuran nila, pinagtatakpan nila yung mga seryosong pagkakasala. Kung naniniwala sila mga kababayan na si Sara Duterte hindi nagkasala, may nang ebidensya. Anong rason na pigilin nila yung trial? Sila yung dapat may motibo na idiretso na agad yung trial at pabilisin para magkaroon ng tsansa si Sara Duterte na malinis yung kanyang pangalan. Kaya lang alam nila napakahirap na i-acquit si Sara Duterte. Kaya they're resorting to this action, to this plan. Tingin natin mga kababayan, talagang plinano nila. Ginawa nga sangkalan yung sabi nila inupuan ng Kongreso for 2 months before na transmit sa kanila yung impeachment case. Sabi nga natin sa una nating mga komentary, 2 months lang yon. And I think that is justified kasi pinag-aralan pa yung kaso. Pero kayo, 4 months ninyong inupuan. Hindi nga lang inupuan, hinigaan pa ninyo na hindi na i-refer, mga kababayan, sa Committee on Rules, sabi ni Tito Sen. You see? Talagang inignore ninyo. At sabi nga natin, malinaw sa calendar ninyo. Kinatsort ninyo yung calendar. May 2 calendar days pa kayo. February 7 dapat kayo in-adjourn ni Chis Escudero yung sesyon ng Senado sa motion ni Joel Villanueva. Talagang ganon. Gusto ninyong hanapan ng butas. Tapos sasabihin ninyo dito sa resolusyon na unsigned, unnumbered, wala na kayong time. Inubos ninyo yung time ng 19 Congress purposely para hindi matuloy ang trial. Magkaroon kayo ng rason. Hindi papayag po yung ating mga mamamayang Pilipino pa ganyan. Hindi ninyo mga senador maluloko ang ating mga mamamayang Pilipino. Dadambahin kayo dyan. May mga nag-organize na po yung Tindig Pilipinas. Magmamarcha from Film Center of the Philippines to the Senate Gate. At plano mga kababayan, ang ibang pumasok mismo para ipamukha sa inyo. I-remind kayo ng inyong trabaho. At malamang, pag hindi kayo nakinig sa mga panawagan, lalala ang mass action. And it will become a people power, not against the palace, kundi against the Senate. So ito po yung latest mga kababayan. Sabi rito, San Beda Graduate School of Law professors urge Senate to start with the BP Sara impeachment. Sabi sa kanilang sulat na pinalabas, as scholars in the disciplines of political science and development studies, we express our deep disgust and grave concern over the protracted delay in convening the Senate as an impeachment court to try
the case against Vice President Sara Duterte, the continued inaction not only erodes public trust in our democratic institution but also makes a mockery of the mechanism for accountability enshrined in our Constitution. Mariin naming hinihimok ang mga senador ng ika-19 Kongreso na tuparin kaagad ang kanilang tungkuling konstitusyonal sa pamamagitan ng pagbuo ng impeachment court. Ang pagkakaantala ay hindi na basta kapabayaan, kundi misto lang sinasadyang pagkilos na politikal upang baluktutin ang isang mahalagang demokratikong proseso. Sa patuloy na pag-antala, hinahayaan ng Senado ang pag-iral ng impunidad or impunity sa hanay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na may mabibigat na paratang ng katiwalian at paglabag sa tiwala ng taong bayan. Ang ganitong pagwawalang na bahala ay lalong nagpapabilis sa pagguho ng mga demokratikong pamantayan sa bansa. Imagine mga kababayan kung palalampasin lang natin, palalampasin ng mga senador, yung pagbabanta ni Sarang papatayin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Manonormalize ang pagbabanta, ang paggawa ng krimen. Mangyari niyan, ilalagay na lang sa kamay ng batas ng ating mga mamamayang Pilipino. Pag may kagalit sila, sila na mismo ang gagawa para gumanti. You see? What if, sabi nga natin, gawin natin ito sa ating mga senador. Pagbantaan natin si Chis Escudero, si Bato de la Rosa, all members ng Duterte Senate. Proud na proud mga kababayan sila na Duterte Senators. Pagbantaan natin, tulad nagpagbanta ni Sara Duterte. Imagine din natin yung ulo ni Chis Escudero natanggalin at itry din natin hukayin yung bangkay ng kanilang tatay, nanay at itapon natin sa West Philippine Sea. Tingnan natin kung hindi umusok yung kanilang bombonan sa gali. Magiging normal ang ganyang uri ng mga gawain. Lalo yung pagplano na ipapatay yung ating Pangulo. Imagine, Pangulo, ipapatay mo. Publicly pinagbabantaan mo. Ano pa yung mga ordinaryong tao? Yun ang gagayahin po pag hindi ninyo pinanagot. That is, the first article of impeachment na final, nakafile sa inyo. Yun ang rason kung bakit si Sandro Marcos unang pumirma. Kaya mga nagsasabi, kontra sa impeachment, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw na niyang impeachment. Kung siya lang, opinion niya yon. Kaya lang yung Congress, in-impeach na si Sara. Malinaw ang sabi ng ating Pangulo. Nire-respeto ko ang proseso. Ang ibig sabihin, ituloy ninyo ang trial. Nire-respeto niya yung proseso. At ayaw niya din na mangialam sa trabaho ng Kongreso o impluensyahan yung Senado. May delikadesa po yung ating Pangulo. Nire-respeto niya yung independence ng bawat branches ng ating gobyerno. Hindi tulad ng mga naunang mga presidente, pinapakialaman talaga. Dapat nga matuwa tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga nag-aakusa, bakit daw naantala? Kasi yung ating Pangulo, that is the propaganda ng mga militant ni Raul Manuel. Kaya nag-react po si Yussi Castro. Hindi tama niya ang inyong mga pananaw, yung inyong mga sinasabi. Ayaw mangialam yung ating Pangulo sa impeachment trial. Nire-respeto niya yung proseso. Ibig sabihin, dahil na-impeach na si Sara, ituloy na ninyo kasi trabaho ninyo yan. Gumagawa kayo ng issue laban sa ating Pangulo. Hindi man po pala away yung ating Pangulo. And in fact, wala man pong away between the President and the Duterte. Ulit-ulit natin ang sinasabi po. Ang nang-aaway po, yung Duterte man lang po. Just imagine, pinagbantaan na nga yung ating Pangulo. Lahat. Gusto siyang ipatanggal. Gusto nang magkudita nila. Pero tingnan ninyo, personally ayaw niya nag-impeachment. Kasi gusto niya tumutok lang tayo sa trabaho. Yan ang kanyang sinumpaan. Iangat ang pamumuhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Hindi yung mamulitika. Ngayon, gusto ninyong mamulitika, kayo yung mamulitika. Nakita ninyo? Walang pahayag na mga ganyan yung ating presidente. Trabaho nyo, ituloy ninyo. O ngayon, balikan natin yung statement ng De La Salle. So sabi nila, inikayat din namin ang mga senador ng ika-20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial nang may agarang pagkilos, kaseryosohan at katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang pagpapatuloy ng paglilitis ay hindi lamang pagpapakita ng paggalang sa kaayusang konstitusyonal, kundi isa ring sinyales ng pagkukusa na kahit sa payak na paraan ay makatutulong upang mapigilan ang tuluyang pagbulusok ng bansa tungo sa autoritarianismo. Ang kabiguang kumilos nang may paninindigan sa panahong ito ay hindi maituturing na simpleng pagkakantala sa proseso. Ito ay
itatala sa kasaysayan bilang sinasadyang pagtalikod sa pananagutang itinatadhana ng konstitusyon at bilang pagtataksil sa demokratikong pamamahala. Ako ang tingin ko po mga kababayan, pag hindi kayo nadala sa press release, kikilos na mismo, lulusob na mismo yung ating mga mamamayang Pilipino para barikadahan kayo dyan sa Senado. At malamang sa malamang, yung sinasabi natin na i-abolish yung Senado, baka yun ang mangyari sa inyo. Kaysa naman hayaan kayo na sa laulain ng konstitusyon, di burain na natin, buwagin na natin yung institusyon ng Senado. Ang Pilipinas po can exist without the presence of the Senate. May kongreso naman po tayo, mas magagaling pa po. Maraming congressmen, mas magagaling pa sa mga senador. At may paninindigan. Ito nga ang mga anomalya mga kababayan. Kung hindi sa pag-imbestiga ng Quadcom, malalaman natin na ganyan yan. Ang mga beneficiaries ni Sara Duterte, lahat mga chichirya. Imagine that. Ngayon, kung hindi totoo na nilustay ni Sara Duterte ang pera ng bayan, i-presenta ninyo yung mga dokumento. Patunayan ninyo yung mga pangalan na totoo. Yung mga piatos doon, pampano, kung ano-ano pang mga pangalan. I-presenta ninyo na totoo yung mga beneficiaries, hindi mga ghost beneficiaries. Ganun lang naman po. Then we acquit. You acquit Sara Duterte. Di tapos. Pero habang gusto ninyong pigilan yung trial na mangyari, ibig lang sabihin, guilty si Sara Duterte. That indicates guilt. Hindi niya malulusutan ang trial tulad ng pinagyayabang niya. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, patunayan ninyo na mahina ang kaso through your strong defense. May paboro bloodbath pa kayo. Yun pala, tatakbuhan ninyo yung trial. At yun ang gustong mangyari ng senador ninyong si Bato de la Rosa. Hindi papayag yung ating mga mamamayang Pilipino sa ganyan. Tapos may pinakalat ngayon mga kababayan na balita na umaatras na daw po yung Congress. Kaya nilinaw po ng isang congresswoman, House not pulling back on Sara Duterte's impeachment case. Kung ano-ano na lang po na fake news, pinapakalat ng kampo ng mga Duterte. Sila yung nag-file ng impeachment. Pagkatapos, wala pang trial. 215 yung pumirma. Wala pang trial. Umatras na. Bakit atras? Anong rason? Bakit magpo-pullback sila? Sabi po ni Isabel Zamora, San Juan City Representative, insinuations that the House of Representatives has pulled out the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte are untrue. Si Zamora po, kasama sa prosecution team, Zamora, in an online interview, was asked about rumors over social media that it was the House and not the Senate which was keen on discontinuing the impeachment trial. Dapat talaga, labanan natin ang fake news po. Grabe po magpakalat ng ang kampo ng mga Duterte, yung mga Duterte vloggers. Ako nga po, yung mga post ko ngayon ng mga videos, dinudumog ng mga trolls. Kung ano-ano tinatawag sa akin. Ang akala nila, madidiscourage ako sa mga attacks nila. Sabi ko sa inyo, 40 years na ako sa mainstream media. Sanay na ako sa mga ganyang mga commentaries. Komentarista po ako. Pagkatapos, dahil sa komentaryo po ninyo, madidiscourage ako, hindi na magsasabi ng totoo. Ano kayo, siniswerte? It is my job to tell you that true story, to defend the truth. 40 years ko na itong ginagawa. Ito yung aking profession ko. Ano kayo, siniswerte? So sabi ni Zamora, they would not do that, especially since 2015 lawmakers filed and signed the verified impeachment complaint against Duterte, with at least 25 more signifying support for it. That the Congress withdraw the articles of impeachment? No. We never talk about that, and we have no plans on withdrawing it. Remember, the impeachment complaint was supported by more than 2/3, actually, if I'm not mistaken, more than 200 congressmen. Sabi po ni Zamora. Sabi po ng mga legal experts po, once ang impeachment complaint po na isubmit, na transmit sa Senado, wala nang atrasan yan. Ang pwede lang gawin, sundin ang mandato ng konstitusyon. Ano ang mandato ng Senado? I-convene ang Senado as an impeachment court at simulan ng trial. Ganon. Kung walang kasalanan si Sara, acquitted. Kung may kasalanan, convicted. Ganon man lang po. Acquittal and conviction. Ang susunod po, walang sinabi sa konstitusyon na pwede yung i-dismiss ang kaso nang walang trial. Walang ganon. Sabi ng mga legal experts po, constitutionalist. Ngayon, isa pang senador yung nagsalita. Ito mga perceived allies
Pero pabor sila na ituloy ang impeachment trial. Sabi po ni Win Gatchalian, holding Duterte trial is not a choice. It's our constitutional duty. Mandato anya ng Senado. This is no longer our decision anya. It's not up to us to whether to proceed or not. This is our constitutional duty. O tingnan ninyo, hindi man yata itong abogado, si Win Gatchalian, pero nakakaintindi po ng sinasabi sa ating konstitusyon. Walang option pong binigay ang ating konstitusyon na nagsasabing pwedeng i-withdraw, pwedeng itigil. Walang ganon. Ang sinabi sa konstitusyon malinaw, trial shall forthwith proceed. Yan ah. Once transmitted to the upper chamber, Gatchalian said, the Senate has no other choice but to proceed with the impeachment proceedings. This is very clear in our constitution, anya, that once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, we no longer have a choice but to proceed with the impeachment court. In fact, anya, the word forthwith is even written there. It's no longer our decision, it's our duty to carry it out. Naintindihan na ninyo, mga kulto ng mga Duterte na pati dyan sa Senado, may kulto na rin. Kung hindi ninyo kayang gawin ang inyong mandato, umalis na kayo. Di ba? Nag-special election tayo po. Walang problema yan. Kaysa naman magkaroon tayo ng mga senador, sumusweldo sa ating bayan, hindi man tayo pinaglilingkuran at binaviolate ang mismo saligang batas ng ating bansa. Hindi yan po pwede po. O ito, iparinig ko sa inyo mga kababayan yung interview ng DZMM kay Attorney Tony Lavinia, former Dean ng Ateneo School of Government. Sabi niya, pinaka-importante ang public role dito sa impeachment kaysa sa senador or sa mga representatives. They're just there to represent us. Public role dito sa impeachment kaysa senador or sa mga representatives. They're just there to represent us. So we want to make sure na nire-represent natin ng tama, di ba? Kaya, Terry, Alex, nananawagan kami yung mga may kasama ko sa network na Duterte Pananagutin, ba? Marami mga networks na nananawagan. Let's all go to the Senate on Tuesday afternoon, di ba? When this is taken up. Sasama pala sila sa rally. Paparinig natin sa mga senador, di ba? Those of us who can enter sa hallways, di ba? Pasok tayo. Those of us who can stay outside, or we can only stay outside kasi maraming masyado siguro, let's stay and let's shout, di ba? Parinig natin sa senador, mga senador. Be our representatives, di ba? Hold the powerful accountable. Hold the VP accountable, di ba? Yan ang napaka-importante. At pag hindi nila gawin yon, huwag natin tigilan. Huwag natin tigilan yung mga senador na pumayag na ang korupsyon ay hindi maging accountable, na hindi ma-account for dito sa ating bayan. Kasi kasalanan nila yon. Kung may magkakurakot naman ulit, may gagamit na naman ng confidential funds, di ba? Kung may magtatrata na naman ng presidente, di ba? Kasalanan yun ng Senate. Kung hindi nila ililitis yun. Sabi ko nga, pag hindi nila pinanagot, di sugudin natin yung mga senador, pagbantaan na rin natin isa-isa. Back up tayo ng mga assassins. Anyway, kinokonsente nila. O di ilagay na natin sa ating kamay. Okay pa lang sa kanila, o gawin natin sa kanila. Yun ang punto dito, mga kababayan ni Lavinia. Imagine, magiging normal na yung pagbabanta at ang pinagbabantaan, presidente mismo. So kung pwede pala na pagbantaan yung presidente, anong rason na hindi natin pwedeng gawin na pagbantaan yung Senate President at mga senador at sabihin natin, no joke, no joke, kung anong ginawa ni Sara na pinalampas nila. Tapos, titigan din natin si Chis Escudero. Sabihin natin kay Chis Escudero, ini-imagine ko yung ulo mo, tanggalin ko. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon ni kabayang Chis Escudero. Gusto mo? Chis Escudero, yung ginawa ni Sara Duterte? Nasabi niya publicly, ini-imagine ko niya sa interview na yung ulo ni presidente, gumaganon siya. Yan gawin natin kay Chis Escudero. Ang ganyan Gusto ko tanggalin yung ulo niya. BP Sara says she imagined chopping off Marcos' head. Gawin natin. Sa ating mga senador, harap-harapan, sinyasan natin si Chis. Gaganunin kita. Payag kayo sa ganong ugali? Napakatindi po ng ginawa ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Doon pa lang sa first article pala of impeachment. Pag pinalampas ninyo, pinatawad ninyo, inakwit ninyo si Sara, may problema na ang tuktok ninyo. Hindi na normal ang pag-iisip ninyong mga senador na sa first article of impeachment na mismong galing sa bibig, ang ebidensya, galing mismo sa bibig ni Sara Duterte. No joke, no joke. Buong mundo, witness po, nakapanood. Talaga pong hindi kayo mapapatawad.
ng ating mga mamamayang Pilipino. Talagang lulusubin kayo dyan. Susugurin kayo. Para kung hindi ninyo mapapanagot si Sara, kayo yung papanagutin ng ating mga mamamayan, mga senador. Imagine that. O ito yung pagmumura niya na may kinontrata na daw siya. Ayaw ko na ngang i-replay. Kasi alam na ninyo, napanood na ninyo. So you will be condoning violence. You will be normalizing the use of violence, terrorism. Huwag kami mga senador. Wala kayong lusot dito. Kaya ang gusto ninyong mangyari, ang gustong mangyari ni Bato para makalusot si Sara, wala na lang na trial na dapat mangyari. Kung hindi kayo magta-trial, di i-abolish namin kayo, ang Senado. Yun na lang ang opsyon na natitira. Napakalinaw yung sinabi ng ating Pangulo in response sa pananakot, pagbabanta ni Sara. Yan o. Di ninyo nababasa ang ibig niyang sabihin dito? Marcos on Sara's assassination threat, aking papalagan. Malalim po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya confrontational. Kaya, habang ayaw niya sa impeachment, nang impeach siya ng Congress, si Sara in-impeach ng Congress, ang pumirma, napakalinaw. Number 1 na pumirma, si Sandro Marcos, anak ng presidente. So, naintindihan na ninyo. Tapos sasabihin ng mga militant organization ni Raul Manuel, yung presidente mismo daw ang dahilan kung bakit naantala ang trial. Anong yung presidente ang dahilan? Na yung impeachment case, trabaho ng Senado ang trial, hindi ng palasyo, ng Senado. Pero malinaw ang sinabi ng ating Pangulo, yang pagbabanta ni Sara, aking papalagan. Kaya si Martin Romualdez, bilang speaker at pinsan, isinulong po ang impeachment laban kay Sara. Tama, mali. Itong kaso ni Sarang impeachment, ang may gawa nito, hindi man yung palasyo, hindi yung kongreso. Ang may gawa po si Sara mismo. Siya yung nagbanta. Kahit yung second article of impeachment, yung pagwaldas, hindi man yung kongreso nagwaldas. Ang nagwaldas, at hindi niya may paliwanag, si Sara. Lahat ito kagagawa niya. Huwag niyang sisihin kung sinong tao. Huwag niyang sisihin ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo, hindi man nakakaano sa kanya, pinagbantaan niya. Si Martin Romualdez, hindi man nakakaano sa kanya, tinawag niyang tambaluslos o kung ano-ano pang mga sasamang salita. Pagkatapos ngayon, in-impeach kayo ng Congress, sasabihin ninyo, political persecution. Hindi kayo yung walang tigil sa pang-aaway, paggawa ng masama. Pagkatapos, sisisihin ninyo yung administrasyon. Tulad ng pagkakulong ni Digong. Kulong si Digong, wala man pakidyan yung ating Pangulo. Ang kaso, final ng mga private complainants, 2017 pa, nagkataon lang, yung warrant of arrest ng ICC, sinerve through Interpol, may obligasyon tayo at nangyari sa panahon ng ating Pangulo. Gustong mangyari ninyo, pagtakpan. Paanong pagtatakpan ng ating Pangulo? Unang-una, inaway-away na ninyo. Gusto ninyong tanggalin sa pagkapresidente. Bali? Gusto na ninyong tanggalin sa pagkapresidente. Tapos pagtatakpan pa kayo. Anong klaseng? Sobra na yan. Baka siguro kung hindi kayo nagtangka, baka pa. Yan ang sabi ni Katunying. Pwede naman talaga niya. Kaya lang, araw-araw kapag sabihan kang bangag, ngiwi, masyado kayong abusado. Yan ang totoo niyan. Ang lahat ng kaso ninyo, kayo man lang ang may gawa. Self-destruction ang ginawa ninyo. Tapos gusto ninyong isabotahe yung impeachment trial. Hindi papayag yung ating mga mamamayang Pilipino. Malinaw, Marcos on Sara's assassination threat, aking papalagan. Pag hindi pa ninyo yan naintindihan, wala na akong magagawa. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.